Alright, ayan, good afternoon, good morning, and good evening po sa lahat ng mga viewers natin dyan. And for today's video guys, for today's content, ayan, mag-unbox lang po tayo ng Canon EOS 4000D. Ayan, meron po tayong dalawang unit. Ayan, so check muna natin. Teka, may nag-message kasi. Ayan. So, okay. Wait lang. Ayan. Medyo, ayan, replyan muna natin at But anyway, ayan, si Canon EOS 4000D po, meron po siyang 18 megapixel, no, APS po na APS-C na CMOS sensor, no. So, crop sensor po siya, kumbaga, kung sa mga hindi nakakano, crop sensor po ang tawag po natin dyan, no. And of course, meron siyang DI, GIC 4 plus na image processor, no. Ayan, so ini-inspect muna natin yung item, okay? And of course, ang ISO range po nitong si 4000D is 100 to 64, pero expandable po siya up to 12,800. Meron po siyang 9-point autofocus system with center cross type. Ayan. And of course, pagka continuous shooting po siya, meron po siyang 3 frames per second. And ang quality po ng kanyang video, ayan, habang po binubuksan natin, ang quality po ng kanyang video is like 1080p na up to 30 FPS, no, or 30 frames per second. Ayan, so pagbukas po natin, ayan, no, meron po siyang label manual. Ayan, meron din po siyang camera strap, and of course yung parang warranty card niya or warranty information, no. So pagkabukas, yan po yung tatambad sa atin, no. Ayan, so meron siyang USB cable, meron siyang isang battery. Ayan, so viewfinder niya po is optical po, no, eye level na pentamirror. Ayan, so yan po yung kanyang lens. Ang initial pong lens niya is 1855 or 18 to 55 millimeters, no. Ayan. LCD po niya, ang size ng LCD niya is 2.7 inch, no? And also 230,000 dots ang kanyang And so yan po yung kanyang charger na yan, charger po ng battery. And so meron na din po siyang Wi-Fi for remote shooting or sharing po, no, ng via app. So pwede mong gamitin po yung app sa PC or sa mobile to get or to view yung mga ayan, no? So ayan, nalagay po natin yung battery. Ayan, baliktad natin. Okay, ayan. Okay, so of course, battery po niya is LPE10 Li ion. Ayan. Approximately ang body po niya is 436 grams. So ano siya, ayan, ayan, so medyo magaan siya, but of course kung lalagyan na po natin siya ng lens, so depende po sa lens kung anong pong ilalagay nating lens, saka po ulit siya magdi-differ ng kaniyang weight, And so okay po itong, sabi nila, of course this is good for beginners, excellent for learning yung mga basic pong photography like ISO, aperture, shutter speed, and kasi meron po siyang guided mode, no. And of course kung mahilig naman kayong bumiyahe, yan, kasi magaan nga siya, pwede na siya, no? Of course, meron din po siyang feature to shoot RAW or JPEG, and
kayo na pong bahala after nyong may shoot po siya to RAW or JPEG. Ayan, so yan po yung unit, no? Balik po natin din yan, box din po ulit natin yung isa. Ayan, so of course, meron pa rin siya naman, of course, lahat naman ng mga unit natin, lahat ng mga camera or lahat ng mga gadget equipments, meron po silang mga limitation. Like isa po dito kay ano yun, kay 4,000 is syempre yung ano yun, yung LCD screen niya po, hindi po siya touchscreen. Ayan. And of course, hanggang 18 megapixels lang siya. Ayan. So, ang sabi nga ng mga reviewers, itong camera na to is excellent for starting point. Sabi ko kanina sa mga beginners or student. Kasi simple lang po yung kanyang mode. No? Mayroon siyang user-friendly controls. Saka, merong auto mode na din. So, sa mga mahilig mag-auto mode, tamad mag-adjust ng ISO and everything. Ito, mayroon siyang auto mode. Of course, yung rechargeable battery niya, but it's not that ano daw, kasi maliit. So, medyo, ano siya, medyo mabilis malubat. Ayan, so ibalot po natin ulit lahat siya bago natin ibalik. Ayan, so inspectionin po natin ulit itong isang box na to, no? And yun, ito iba naman yung mga natatry nating mga camera. So for beginners, it's okay naman ito, camera na ito, and pwede pa rin sa mga nag-aral on what photography is. Ayan, so buksan po natin din itong isa. Ayan, so ayan o, tignan nyo naman, silyado pa. So bagong-bago po yung mga unit natin, no? Ayan, of course, isa din po na ano dito is EFS po yung mount ng lens. So kahit po maglagay po tayo ng mga ano dito, mga prime lenses, ayan, may cropping pa rin po siya, no? Hindi niya makukuha yung buong cropping ng compared to mga full frame na cameras. Ayan, so labas lang po muna natin lahat, no? Check po natin lahat, batteries and everything, and iyon po natin yung camera kung mag-on. Saka po natin ulit hanapin kung excuse me, health. So nag-on po yung unit. Okay, so mga prices po niya, nagre-range po siya ng 20 plus. Ayan. So, pinakamahal yung 27 na nakita ko, but of course, iba na po yung lens niya, and then marami na po siyang mga dagdag na accessories like yung cleaning kit and everything. But the cheapest I saw is nasa 20. So, rare lang po talaga siya na isa yan. Parang ganyan po, no? Isang box and kit lens, and then yun na po yun. Wala na po siyang ibang extra. Ayan. So, bahala na po kayo kung ano po yung magustuhan nyo. Kung may mas mataas po kayong budget, you can get still mga ibang ano po. No, so yun lang po ang ating video for today, and thank you very much for watching, and please don't forget to like and subscribe po sa ating video. Thank you guys.